may mga cases din naman siguro na ang limerence nare-reciprocate. Hindi ko kayo binibigyan ng maling interpretation, ha? Wala akong sinasabing ganun. What I'm trying to say is that baka nga kasi meron talagang gusto rin sa'yo yung tao. Kaso lang, nasa chaser state ka ba ng twin flame connection mo or baka nasa limerence ka? So, sa tingin mo ba you are dealing with a twin flame connection? Lucky you. But wait, what if limerence yan? Ano ba yun? In today's topic, ang pag-uusapan natin is yung ma-differentiate natin yung twin flame connection or we are having ikaw or kung sino man yung mga tao na nasa paligid mo na mapapansin mo that exhibits or ginagawa or isang tao na merong limerence. Kaya ako ginawang topic to kasi may mga pagkakapareho ang limerence at ang twin flame. Especially kung nasa limerence ka, if you are experiencing or nandun ka sa limerence state, hindi mo mapapansin completely kung ano yung pinagkaiba nila sa pagkakapareho nila. Number one kasi is lahat naman I think hindi lang limerence at twin flame, halos lahat ng mga connection na ma-encounter natin is merong strong attraction, 'di ba? We tend to display this strong attraction na hindi natin maintindihan kung saan nanggagaling. Most of the time, most of the connection, nangyayari to. Especially, mas kitang-kita natin yung ganitong pakiramdam, lalo na kung hindi tayo usually nakaka-experience ng relationship or madalang tayo ma-involve into relationship. Totoo yan. Kasi hindi naman talaga natin malalaman kung ang isang connection is strong or not strong if we never experience pa before yung mga intensities ng connection. Pero na lang kung talagang you've been involved in relationships several times and somehow meron talagang isang tao na nag-stand out sa'yo na masasabi mo na strong yung connection ninyong dalawa. Doon natin masasabi kung anong klase ng connection meron kayo. Pero, kagaya nga ng topic natin ngayon, i-clear natin yung difference nung dalawa. Ibibigay natin yung pagkakapareho at pagkakaiba ng twin flame and limerence so that we can clear the air, our minds, kung nasa limerence state ka ba or you are dealing with a twin flame connection. Another thing na pareho sa twin flame and limerence is that you have this nangyayari sa'yo na hindi mo mapigilan na isipin sila. There are reasons na nangyayari to at yun ang magiging pagkakaiba nila kung ano yung mga dahilan at kung paano nangyayari na naiisip mo yung other person na yon or yung person mo. Another same thing na nangyayari sa iyo is, of course, I think lahat din naman ng relationship or lahat ng connection, ng attraction, at some degree, at some point, gusto natin na ma-reciprocate or maibalik sa atin yung attention na meron tayo para sa isang tao. Or to make it short, para mas maging simple, gusto rin natin na magkagusto sila sa atin. Gusto nating makuha yung attention nila kasi nga gusto natin sila para happy ending, parang ganon. And I think normal naman yon, whether limerence, twin flame, crush,
or infatuation, lahat yon naghahangad naman talaga tayo na ma-reciprocate nga yung nararamdaman natin. Only, meron lang mga exemption dun sa intensities ng mga nangyayari sa atin or doon sa connection. Simulan natin ibigay sa inyo yung meaning ng twin flame sa pinaka-highlighted way niya, common na meaning ng twin flame, wherein ang twin flame nga is you and the person that you are in connection with. Kung meron ka mang twin flame, you are a one soul. Ikaw at siya ay iisang soul. So you are having the same divinities, you are having the same wavelength of energies, of intensities, whatever it is na more on spiritual side na nga. And both of you possessing the divine feminine and divine masculine. So meaning, ang connection na ito is umiikot sa loob ng divine connection or spiritual connection. Dito natin mas makikita kung talagang nasa twin flame connection tayo or hindi. One interesting topic na gusto ko lang i-share ng konti, no, na nasasadan ako na marinig or mabasa somehow sa Reddit from searching sa Google, na may mga tao daw na yung isang tao na nabasa ko na sabi niya naniniwala siya before sa twin flame and then ngayon hindi na. That was 5 years ago nung magsimula yung journey niya sa twin flame, only to find out na ngayon hindi na siya naniniwala. I guess hindi nila na-process ng maayos yon. Tapos ngayon meron silang word na nalungkot lang ako na sinabi nila na parang hindi na nila gusto na ma-involve sa spiritual community, or if ever they were involved, parang negative na talaga sa kanila at hindi na siya naniniwala sa twin flame. Nakakalungkot isipin kasi naniniwala ako sa twin flame pero wala tayong magagawa kung yun yung opinion nila at ang experience nila. Siguro ang may bibigay ko na explanation dun sa nangyari sa kanila is that yung attachment and expectations nila dun sa connection nila with that particular person na kanilang person is hindi na meet. Kaya parang nawala na sila ng gana na maniwala sa twin flame, which is hindi nila na-reach yung understanding kung bakit talaga nag-exist si twin flame sa buhay natin, which is paulit-ulit ko naman sinasabi dito sa channel ko na to kung ano yung reason why people come into our lives. At isa nga dyan yung twin flame. Nakakalungkot lang. At ano naman yung limerence? Okay, limerence, chinek ko nga siya kasi nga na-curious ako dito sa term na to. I think, nung makita ko yung word na to, na-realize ko na maganda siyang gawing explanation na baka yung iba sa atin na ina-expect natin na nasa twin flame connection tayo, baka limerence pala yung nangyayari sa atin, which is yung pagkakaroon ng obsessive attraction sa isang tao. So meaning obsessed. Okay, siguro more than a crush, more than infatuation yung nararamdaman ng isang tao na nakaka-experience ng limerence. And based sa nakita ko sa search, it is a psychological issue, no, na pinagdadaanan ng isang tao na attracted sa isang tao. Limerence can stay for like 3 months to 48 months or 4 years long. Grabe, mahirap yun. That's why sabi ko, I think it's really need to be addressed. And we need to help these people na nandito sa ganitong klase ng feeling. Tapos, nakapanood sila ng mga twin flame connection na videos, twin flame topics. Tapos, in-inject na nila sa situations nila yung twin flame. Pero ang totoo, nasa limerence sila. Doon magkakaroon ng problema na matindi. Kasi, instead of them na umalis doon sa limerence peacefully, ma-realize nila, oy, nasa limerence ako, I need to go out of here and mag-soul search ako of where I really wanted to go from this point on.
Bakit ko na-experience yung limerence? Baka I need to do something about my spiritual life and to flourish my spiritual life. Pero hindi. Dahil nandun ka sa limerence, which is ang isa sa pinaka downside ng limerence is that you tend to make yourself believe na totoo yung mga make-up stories mo. Pinapaniwala mo yung sarili mo na totoo yung mga gawa-gawa mong mga ideas about dun sa tao na gusto mo. Na pag ninitian ka niya, akala mo or parang ginawan mo na agad sa isip mo ng extension yung story. Nang ngumiti lang naman siya sa'yo pero sa isip mo or gumawa ka nga ng istorya mo na hala, ginitian ka lang ha? Hala, gusto niya ako. Yung mga ganon. Tapos, yun, nagkataon or coincidence. But I don't believe in coincidence. Pag sakay mo ng jeep, naging katabi mo siya sa jeep. Ngayon, ang iniisip mo, dahil nga meron kang intrusive thoughts, meron kang limerence, iniisip mo na sinadya niya na tumabi sa'yo. Gumawa siya ng paraan para maging katabi ka niya. But in reality, wala lang sa kanya yun. Ano pa, sa social media, you keep on stalking your person, this person na gustong gusto mo, and then you saw something from their post na medyo may relevance sa'yo na nag-post ka nung nakaraan ng tungkol sa, halimbawa, paborito mo yung banana Q. Saan galing yung banana Q? Nagkataon or somehow, meron din siyang banana Q na kinakain. Pinost niya lang ganyan. Ikaw, iniisip mo ngayon, wow, meant to be talaga kami. Pareho kaming mahilig sa banana Q. Siguro nakita niya ako kumakain ng banana Q, kaya bumili rin siya ng banana Q. Tsaka pinost niya. Nalagot na, di ba? Pero in reality pala, bigay pala yun sa kanya nung crush niya rin. Pero syempre, dahil wala kang alam, ang iisipin mo lang, laging pabor para sa sarili mong kaligayahan, yung mga bagay na nakikita mo na ginagawa ng taong gusto mo at pinaniniwalaan mo na laging para sa'yo yun. Yun yung limerence na parang ini-exage mo lahat. Tapos ang pinaka-downside pa nito is that kapag ka syempre dahil nga meron kang obsession, so you try to, get his attention. You were all over the place na malapit sa kanya. Magkakaroon ka talaga ng pagkakataon na mabump mo siya. Minsan sinasadya mo, minsan hindi. At kapag nangyari na nagkaharap kayo, tapos may pagkakataon na siguro baka nainis pa siya sa'yo dahil natamaan mo siya, may natapon sa gamit niya or something na importante sa kanya, then nagalit siya sa'yo. Ito na, dito na yung downfall nung kaninang heightened feeling mo na ang saya-saya mo. This time, sobrang low talaga nung feeling mo. Na sobrang down ng pakiramdam mo. Affected yung buhay mo. Affected yung mga kaibigan mo. Yung friendship life mo. Yung trabaho mo. Yung everyday na routine mo. Nasisira because of this. As in, kasi sobrang ganon kataas yung attachment mo dito sa tao na nagugustuhan mo. At ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng limerence ang isang tao is because of their childhood trauma na yung mga emotions nila na neglect or na abandon. Hindi napansin, hindi nabigyan ng tamang atensyon, napabayaan, na emosyon natin nung kabataan. Ito yung isa sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng limerence. We are now trying to please that particular person na nakuha yung attention natin na ibigay din sa atin, ma-reciprocate yung nararamdaman natin towards them. Kaya gagawin mo ang lahat para makuha mo yung attention niya. Tapos, syempre, dahil nga dumarating sa point na wala naman talaga nararamdaman sa yung tao, dumarating sa point na talagang yung totoong scenario is hindi ka niya gusto, hindi siya attracted sa'yo. Eventually, somehow,
makes your life chaotic. Worst. Lalo na, dumating ka sa point na nandun ka sa limerence mo and then nakita mo pa yung understanding ng twin flame. So, i-inject mo yun, lalo nang mas magiging mabigat sa'yo kasi you will make yourself believe na you are twin flame. Na lahat ng nakikita mo na ginagawa niya, post niya sa social media, yung tuwing magkikita kayo, binibigyan mo yun ng synchronicity even though wala talaga. Tapos, syempre, dahil nga in love ka dun sa tao, meron ka pang dreams, so lalo na nakadagdag sa synchronicity mo. Kasi nga, dreams is one of the synchronicities that we can consider sa twin flame. At kung ano-ano pa na mga synchronicities na kahit hindi naman na talaga truthfully na connected, ikino-connect natin siya. Only to find out, pagdating isang araw, yung tao na gusto natin, makikita natin, meron ng ka-relationship. Diba? Or somehow, nakaharap natin siya at nagkaroon kayo ng pagharap na sobrang unpleasant. Baka nagalit siya sa'yo, or ikaw rin may sinabi siya sa'yo na hindi mo nagustuhan na talagang ikinagalit mo. And then, maaapektuhan na nito yung spiritual na journey mo. Kasi I believe na even narcissists have their own spiritual path. Even those people na mga masasama, meron silang spiritual side nila. Only not realized. So, yung mga merong limerence, meron din silang chance to hop on their spiritual journey. Pero dapat mabigyan sila ng pagkakataon na makita kung ano talaga ang pinagdadaanan nila. And in this video, yan talaga yung purpose natin. Yung maintindihan mo kung meron kang limerence sa tingin mo, yun yung pinagdadaanan mo. Ang tanging pwede mo lang gawin is to accept to yourself na baka i-50-50 mo sa sarili mo na baka hindi to twin flame, baka limerence to. Baka ako yung may limerence. Wala namang masama kung meron ka niyan. Lahat ng pinagdadaanan natin meron niyang dahilan. At hindi porket psychological issue yan is negative yan. No. Depression is a psychological issue. Anxiety is a psychological issue. So there's nothing wrong with that as long as hindi ka baliw na pumatay ng tao or anything. At kahit pa nga yung mga pumatay, meron silang dahilan. Ikaw pa na emotions mo lang yan. That is trauma that is not being handled properly when you are young. And ito na yung pagkakataon mo na mai-handle mo yun ng tama. Maiayos mo yung sarili mo. Maiayos mo yung trauma na yun. Now, if you think nagre-resonate sa'yo yung limerence, start to ask yourself na totoo ba yung mga pinaniniwalaan ko na attention na binibigay niya sa akin? Simulan mo doon sa tanong na yun. Ask yourself truthfully kung totoo ba yung mga na-experience mo na yun, or baka ginawa mo lang, or baka interpretations mo lang yun. Maging honest ka kung ano yung totoong nangyari dun sa mga pagkakataon na nakakaharap mo siya, pagkakataon na may nakikita ka sa social media, pagkakataon na may narinig ka tungkol dito sa tao na to. And then, hanapin mo sa puso mo kung totoo ba yun. Tanggapin mo sa sarili mo kung talaga bang may gusto siya sa'yo or wala. You know what? Ikaw lang ang makaka-heal ng sarili mo sa part na yan. Kasi kahit anong sabihin ng tao sa paligid mo, hindi ka maniniwala. Or kahit maniwala ka, magda-doubt ka sa kanila. Ang ending pa nun, may inis ka sa kanila, tapos may inis din sila sa'yo. So, magkakaproblema ka pa sa mga taong lalapitan mo or lumalapit sa'yo just because they wanted to help you. Pero dahil sarado ang utak mo, mas nangingibabaw sa'yo yung attention mo dun sa tao na halos ilagay mo na sa pedestal. Kailangan mong isiping mahigit, tanggapin sa sarili mo na baka iba yung pinagdadaanan mo, especially kung dumating ka sa punto na
inisip mo na rin na twin flame mo nga siya. You have to think carefully. Kung nakikinig ka, nanonood ka ng video ko ngayon, tapos sa tingin mo nagre-resonate sa'yo yung mga sinasabi ko, please, help yourself. Try na i-question yung pinagdadaanan mo. Walang masama kung nandun ka sa limerence state. At good news pa nga yan dahil ibig sabihin, if you tend to accept na nandito ka sa ganitong state, this is your chance, your opportunity to release yung sarili mo dun sa situation na yun, yung pagiging limerence. Pagkakataon mo na to na natulungan mo yung sarili mo, ma-heal mo yung sarili mong trauma, na ma-realize mo na sobrang attached ka dito sa taong gusto mo, sobrang attached ka na nagparagawa-gawa ka na ng mga istorya mo para lang maging masaya yung pakiramdam mo, kasi benefit yun eh. Kahit hindi naman talaga sa'yo attracted yung tao na yun, pero dahil nagbe-benefit ka na maging masaya dun sa mga ginagawa mong storya na gusto ka niya, tumutuloy ka kahit wala naman talaga. Tapos kapag hindi mo naman nakuha yung reciprocation or hindi mo nagustuhan yung paghaharap ninyo, halos mamatay-matay ka sa sama ng loob, nadadown ka, na parang feeling mo ako lang ang nagmamahal, na ang katotohanan ni ikaw nga lang. May mga cases din naman siguro na ang limerence nare-reciprocate. Hindi ko kayo binibigyan ng maling interpretation, ha? Wala akong sinasabing ganun. What I'm trying to say is that baka nga kasi meron talagang gusto rin sa'yo yung tao. Kaso lang, if you tend to display yung highlights ng pagiging limerence, kung naka-highlight yung dynamics mo bilang limerence dun sa tao na gusto mo, tas meron din pala siyang gusto sa'yo, tapos ganun ka, may limerence state ka, you will eventually push them away. Kasi matatakot sila sa dinidisplay mong obsession sa kanila. Tama o mali? Na parang, hala, bakit ganun siya? Ang OA niya sa mga bagay-bagay. Diba? Let's say naging kayo, tapos dahil nga kayo na, nagiging overly possessive ka na niyan. For sure yun, dahil obsessive ka nga sa kanya, yung attachment mo sobrang taas ng intensity ng obsession mo. At magiging possessive ka in many ways na hindi magugustuhan ng isang partner. Diba? So, siguro yung iba, meron akong video about twin chaser, twin flame. I think somehow makakatulong tong video na to para ma-realize mo kung nasa chaser state ka ba ng twin flame connection mo, or baka nasa limerence ka. Right? Ang lakas ng ulan, mga baby. So, dapat matuto tayo na tanggapin kung ano yung mga chances na kung ano nangyayari sa atin. Hindi tayo yung magdadrive lang tayo sa isang topic. Tapos, dahil nakita natin na, oh, ito yun kasi spiritual to eh. Maganda to dahil divinely guided personality ang makukuha ko dito. Tapos, meron pa akong twin flame. Hindi ko alam kung tama yung mga terms na ginamit ko, but somehow, nagigess nyo ibig ko sabihin na parang dahil iniisip natin na merong spirituality na nagaganap, ito yung pipiliin natin na thinking dun sa situation na kinalalagyan natin, where in reality, hindi talaga. I mean, in 3D life, hindi talaga. We need to accept the reality, sa 3D reality ng nangyayari sa atin, so that hindi tayo naliligaw ng spiritual growth natin. My purpose in this video is iparealize sa'yo na hindi masama na nandun ka sa limerence if you are in a limerence. Hindi masama na maging chaser as long as you do your spiritual work, as long as you know na among all this na pinagdadaanan mo, your spiritual work is the most important for you. Kasi kahit na anong mangyari, kahit na kung sino-sino pa yung maging ka-relationship natin, maging asawa natin, it doesn't matter.
as long as you are navigating towards your soul purpose, it doesn't have to be extravagant yung purpose mo, as long as you're doing the right thing for your soul. As long as you are navigating into kindness, to pure heart, yun kasi yung essence nung pagkakaroon ng spiritual life. Aside dun sa mga purpose ng pagtulong, purpose ng kung ano-ano pa na pwede nating gawin outside ourselves. Number one na kailangan nating unahin in spirituality is ourselves. Kahit labas pa yung mga abilities ng psychic ability, lahat ng mga kaya nating healing na ibigay sa kapwa, number one na uunahin natin lagi when we are in spiritual life is to heal ourselves, know ourselves, love ourselves. At hindi mo yun magagawa if you are lying to yourself. That's why lagi kong sinasabi yung pure intent. And in this particular situation of limerence, para makaalis ka dito sa ganitong klase ng situation, you have to accept na meron kang pinagdadaanan. Now, kung hindi yan limerence at very similar into limerence, why not? Why not? Gisingin mo yung sarili mo sa katotohanan na meron lang nangyayari sa'yo. Hindi naman kailangan magkaroon ka ng twin flame para magkaroon ka ng spiritual life. Hindi naman kailangan magkaroon ka ng dark night of the soul para ma-realize mo na merong spiritual life. Ever since hindi pa tayo pinapanganak, our spirituality is right here and there. Every single moment of our life. Yung light na nasa puso at nasa isip natin, yung kabutihan na bitbit ng puso at isip natin, think of that as your soul. Your soul that is navigating you. Itinuturo ka sa tamang direksyon kung saan magiging mabuti kang tao. I think yun yung pinakamaigsi at pinakasimpleng bagay para sabihin natin na mamuhay tayo sa ating spiritual life. Diba? Ayun. Ayoko nang pahabain yung video ko. Maraming salamat for listening. Thank you so much for staying with me up to this point of this video. Sana mayroon kayong natutunan. Sana makatulong siya. Sana makapagbigay siya ng understanding sa mga nahihirapan or naliligaw sa kanilang journey sa twin flame connection. At kung meron nga ikaw limerence, somehow don't look at this situation na pangit. Somehow help yourself na matulungan mo yung sarili mo na makaalis dito sa situation na to. Always remember to take things gracefully. Love and light, everyone. I love you, people. Bye.